Ayan, good morning mga katanim. Nakikita nyo dito yung Raptor natin. Ito yung paggawa ng Raptor. Bale, ito yung finished product ng Raptor natin. Nakita mo? Ayan, tingnan nyo ha. Yan, yung finished product na ng Raptor. Okay, so dalawang ng greenhouse, dalawang bay. Ito yung yung alulod. Dito natin ilalagay. Again, UV plastic. Okay, meron na ring lock channel. Okay, galing dito sa dulo. So ito yung lock channel. Galing dito. Okay, anong ginamit na bakal? Mga magtatanong na naman mga katanim. Ito yung DOS, no? 2x2 na square tube, no? Tubular. Ito. Then ito naman ay 1x1. Ang thickness nito, mayroon dito sa Manila ng 1.5, pero kung may makuha kayo ng 1.7, mas maganda. Then itong Raptor yan, no, ito na yan, yan. Lahat yan 1x1. Okay, 1x1 na square tube ulit. Ito square tube na 1x1 na ang thickness niyan ay 1.5 pa din. Ayan, so nag-aantay tayo ng magandang ng araw, no, makatsyempo tayo para makapag-UV. Kaso makulimlim, hindi tayo pwede mag-UV. Ayan, kitang-kitang kulimlim. So ito yung ating urban, talagang urban agriculture, no, nasa kabahayan, no. Kita niyo naman. Okay. So ito ay learning site natin, no, training. Lahat ng mga dito pwedeng gawin, pwede na. So doon ang pinaplano natin ay doon ang lettuce, yung NFT, doon aparte. Then sa middle nandiyan yung Kratky natin at saka DWC at then germination area. Then dito yung mga fruit bearing natin. But then ayan, ginagawa natin ng extension dito. An extension yan. Makikita nyo ito pagkatapos na. Anyway, ang topic natin ngayon mga katanim, no? Ang topic natin ngayon, mahangin sa labas, no? Buti na lang pogi pa rin ako. Ang topic natin ngayon ay yung ng lock channel, no? Paano ba i-install yung lock channel dito sa Raptor na ginawa natin? O, yan. Bale, ang design na to ay katanim design. Ayan, open pa din para may ventilation. Ayan. Nandito tayo ngayon sa itaas para makita natin talaga yung kagandahan ng more na mas mataas ito, mas maganda. Kaya kung gagawa kayo ng greenhouse mga katanim, taasan nyo na. Ayan. The more na mataas, mas maganda para hindi mainit sa loob. Kasi nakukulog. So ngayon, ito. So ngayon katanim, kung mapapansin nyo, nakayo din yun doon sa gilid, doon sa kabila. Nakayo. Bakit? Dulo na kasi yan ng property natin. Kung lalagyan natin hindi natin lalagyan ng U, no? Kung sakali na hindi natin lalagyan ng U kasi dulo na ng property ang katanim, baka magalit yung kabila, yung kabilang na yan, kung doon natin ibubuhos ang tubig. Yung tubig dyan galing dito sa mid, no, sa ibabaw, kasi nag-UV tayo dyan. Pag bagsak doon, bagsak ulit doon, bagsak sa kanya, so pangit yun, di ba? So lagyan natin ng alulod dyan. Ngayon alulod ulit sa gitna. Okay, alulod ulit sa gilid. Ayan. Diba? Ang alulod natin UV plastic ka, and then mag-aalulod ako dun sa extension. Okay, so naka-bracket na yan lahat. Pinapabang natin, may mga welder tayo, mga para mabilis, no? Ayan. So, ito na. Yung lock channel mga katanim ito, aluminum ang ginamit ko. Bakit? Katagalan kasi, itong lock channel, kinakalawang kapag yung galvanize ang gagamitin nyo. So binutasan na nila, no? Ang distance na pinapabutas ko dito palagi katanim is 6 inches, no? From dito sa kasunod butas 6 inches lang, no? Tansyahan na lang kahit di nasukatin. Pero yung starting nito katanim, yung bungad nito, kasi itong haba ng lock channel, itong lock channel ang haba nito 2 meters. Ayan. Yung bungad nito, ito dalawa, bungad at saka dulo, dalawa katanim, no? Distance naman ito 1 inch. Ayan, ang pagitan 1 inch. Okay, yan ang lock channel. Okay, yan. Yan na. Oh,
Yan ang lock channel. Okay? And then, sa dulo, ganun din ha. Dalawa din doon. Okay? Dalawa din ang butas. Ayan ha. Ayan, dalawa din ang butas sa dulo. Okay ba? So, yan mga katanim, no? Ang paglagay nito, kung ano yung dulo ng rafter, yung itong alulod, yan yung lalagyan nyo. Yung dulo, kasi pagkagaling dito sa loob, ito ang distance natin, napakita ko sa inyo ha. Ayan, pagkagaling dyan, ayan, nakita yung lock channel na yan. Ayan, pagkagaling dyan, UV plastic yan, yan yung cover dito, papunta dito yan. Yan, papunta dito. Okay, so ngayon, zoom out natin. Yan, pagkagaling dyan sa baba, baba pa lang yan ha. Okay, pagkagaling dyan sa baba na yan, yan yung magko-cover dyan, papunta dito. Okay, ganon din dito sa kabila. So ito yan, dito yan, lalagyan ng lock channel dyan sa ibabaw. Dito. Okay, diretso yan, papunta doon. Nasa loob tayo ha. Oh, nasa loob. Ngayon naman, ang lock channel doon sa kabila, dito sa ibaba, dito sa taas, sa ibabaw. No, yan sa ibabaw na yan, yan ang lock channel dito sa drop. Yan, dyan sa drop. Paano yan? Ganito. Yan. Oh. Kumbaga, yung UV plastic, susuklob mo dyan sa ibabaw. Dito ka magla-lock channel sa baba, sa drop. Diretso yan. Yan. Galing dyan, diretso doon, pahaba. Okay ba? So, ganito siya. Ganyan siya. Yan. Ganyan siya mga katanim. Galing dyan hanggang doon sa dulo, dugtong-dugtong. Nakaribit lang. So anong size naman ng ribit, no? Ang ribit natin 532, no? 532. Minsan yung 1/2, yung haba na 1/2 hindi kinakagat ng pang-ribit nyo. Yung ano, 532 din ang pang butas niyan. Okay, then ganoon din sa kabila ha, mga katanim. Ganoon din sa kabila. Kung anong ginawa mo dito, ganoon din doon. Para dito sa baba. Yan. Yan. So kabilaan dito. Kabilaan ang lock channel dito sa iyo. Bakit? Pagkagaling kasi doon katanim. No? Pagkagaling doon ng UV. Yan, pagkagaling diyan, babagsak dito. Papunta dito, din gaganon ng UV. Ipitin mo dito ng wiggle wire. No, yung wiggle wire natin, ipitin mo dito, gaganon siya. Papunta dito. Ngayon, ang klibi, i-adjust mo kung saan papunta ang tubig. So dito ko papunta ang tubig. Dito. Ngayon, lalagyan ko dyan ng ng alulod, ng gutter para bababa doon at hindi matapo naman dito sa bubong. Ayan. Okay? Yan, familiar ba yan na bubong? Oh. Ito si Fredo. Si Fredo, pakilala ka Fredo. Hi po. Oh. Mga katanim, napakabait ni boss. Oh, Papamerienda ka mamaya sir eh. Oo, pero ang merienda ka kahapon. Oh, magkano merienda mo? 1.5. Sa soft drink. 1.5. So yan yung merienda nila kahapon. So, ngayon, so ginagawa nila yon kasi ginagawa nila yung pisngi naman ng rafter para yung buong matakpan ng net. So ang UV natin dito lang. No, mga katanim, ito lang ang UV mo. Dito pati dito UV. Yan. No? Ang side naman katanim, ito yung side. Yan, yung pisngi. May lock channel din yan. Itong lock channel yan, no? Para makita nyo. Yan. Oh, kita ba? Naka-lock channel din yan. Para ngayon mga katanim, ayan, naka-lock channel din yan. Yan, yung pisngi. Net naman dyan, net. Okay? Net ang ilalagay nyo dyan. Huwag nyong lalagyan ng UV yan, iinit yan. Para sumingaw na dyan. Ngayon, para hindi pumasok mga ibon, mga i-fully net nyo. Ngayon, kung makikita nyo,
meron ditong lock channel, di ba? Ayan, yung sa drop at may lock channel dyan. Pwede nyo i-connect yung net dito papunta doon para pati butterfly hindi makapasok. Okay? Sa mga magtatanong katanim, yan, sa mga magtatanong kung anong sukat nito na greenhouse, ang greenhouse, itong palapag ay 10 by 24, 10. So ito ay 5 meters mga katanim, ito ay 5 meters. Ayan. Then nagdagdag ako, nag-extend ako doon na ginagawa nila yung 2 meters. Ayan. Yan, ginagawa nila yung 2 meters pa, no? Apaka na lang yan, steel matting, katulad nun. Yan, steel matting ang apakan dyan. Okay? Yan. Okay, so ang design natin ay 6 meters kada bay. Kaso dito alanganin kasi sinabay ko na ang poste. Itong mga GI pipe natin. Yan, GI pipe na yan, yung mga poste na yan, sinabay ko na sa buhos nitong roof deck. Winelding na yan, no? Yan, pakita natin ang pagkakagawa niyan. Ayan. Okay. Winelding dyan. Okay. So lahat yan mga poste ha. Winelding. Nakatapos si welding, nakafix talaga. Yung ano yan ha, 4 feet ang naka-welding dyan. Okay, 4 feet ang naka-welding. Tapos nakatapos na ng may welding, ano, nasa hulog, dapat nasa hulog. Kung wala sa hulog yan, pangit yan. Okay? So nasa hulog yan, and then binuhusan sabay sa mix yung ano, yung mga mix ng semento, yung ready mix ng semento. Ayan, yung ready mix na yan, binuhusan na yan dyan, kasabay na yung poste. Sa mga magpapagawa ng roof deck, no, isipin nyo itong ganun. Isipin niyo yung ganong paraan na at least man lang durable, no? Sabi natin, natin alam kung ano yung lakas ng bagyo, no? Tapos tinaasan ko pa 16 feet shoulder pa lang. Okay, 16 feet shoulder, and then ano pa, yung rafter nito additional 1 meter. Okay, so paano naging 1 meter yan? So ito explain natin. Yan, explain natin dito ha. Ang rafter natin yan, galing dyan mga katanim. Yan, galing dito sa apan na yan, king post na yan, hanggang dito 50. Okay, hanggang dyan sa dulo, sa tip na yan, 100. Okay, yung buo na yan, so yung buo na yan, na rafter na yan, 1 meter na naka ano doon sa shoulder nitong ating U. Yung poste natin hanggang dyan sa poste sa ilalim ng U 16 feet plus ito 1 foot, so 17 feet plus ito 1 meter. So kayo na mag-compute kung ilan ang height, ang tip niya, no? Shoulder pa lang 16 plus 1 foot plus 1 meter. Ayan, no? Plus 100. Eh, ang 1 foot natin 12, di ba? Oh, sa 100 ano yon, 24, 48, ilang foot pa yon. So mga nasa 20 feet ito. Ayan, 17, di lang. Oo, 21. Ayan, 21. Ayan. Di lang tayo makapag-UV. Masyado makulimlim. Ayan. So, I hope na naiintindihan nyo na mga katanim kung paano paggawa nito ha. Kitang-kita nyo naman kung paano. Okay ba? Okay ba mga katanim? Ayan, no? Love yan. Ganda dito. Taas. Alam mo, nakikita ko dito. Sa likod ko. Ayan. Tapos yung nakikita ko dito. Tapos yan yung nakikita ko, mga kabahayan. Nandun pala yung sunrise ko. Ayan yung sunrise ko dyan. Papunta doon.
Hanggang doon, yan, nandiyan na yung araw ngayon, hanggang doon ang sunset. So, nasa full sunlight tayo mga katanim ha. Wala, di makapag-UV mga katanim. So yun mga katanim, I hope may natutunan kayo dito sa paggawa nitong lock channel, no? Sa pagkabit nitong lock channel sa ating rafter. Okay, dito sa paggawa ng greenhouse. So ang purpose niyan para ma-fix yung ating UV at yung net, no? Hindi tayo gumagamit ng clip na, no, yung mga PVC. Kasi kalaunan rumurupok, hindi durable. So yan nga, lock channel ang ginagamit natin. Okay? So yun mga katanim. Love.